Sa dokumentaryong panulat ni Hassan Mati ay sinabi nito si former President Rodrigo Roa Duterte ay ang most famous and most loved detainee sa history ng ICC sa buong mundo. Ani nito na mula nung ma-establish ang International Criminal Court o ICC noong July 2002 ay wala pang inmates ang nagbigay ng inspirasyon sa milyong-milyong tao sa buong mundo upang magtatag ng massive rallies bago ang kanilang trial sa iba't ibang mundo maging sa harap mismo ng ICC sa The Hague, Netherlands. Noong 2013 ay si Uhuru Kenyatta, ang former president ng Kenya, was indicted crimes against humanity sa post-election sa Kenya noong 2007 to 2008. Noong dumating ang trial nito sa ICC taong 2013 ay nasa 100 plus Kenyas ang nagprotesta sa labas ng korte sa Nairobi kung saan sinabi nila na isang political motivated ang pag-aresto dito. Noong 2014 ay nadrap ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2016 ay ang dating Pangulo ng Ivory Coast na si Laurent Gbagbo ay kinasuhan ng crimes against humanity noong 2010 to 2011 na kasagsagan ng crisis sa Ivory. Nagrally din ang mga taga-suporta nito na wala pa sa 1,000 sa labas ng ICC at sinabing political motivated ang pagka-aresto dito. Pinalaya din si Gbagbo dahil sa hindi sapat na ebidensya pagkatapos ng isang taong paglilitis. Noong 2018 ay si Jean-Pierre Bemba, ang dating vice-presidente ng Demokratikong Republika ng Congo, ay inakusahan ding gumawa ng crimes against humanity sa Central Africa Republic 2002 hanggang 2003. Naganap din ang rally ng mga tagusuporta nito sa labas ng ICC na nanawagan sa kanyang paglaya. Pinalaya din ito sa kakulangan ng ebidensya na ikinatuwa ng mga tao sa Congo. At ngayong 2005 ay ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inaresto sa crimes against humanity at dinala sa ICC The Hague, Netherlands illegally. Sa pagka-aresto pa lang nito ay nagumpisa na ang malawakang rally sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Ginawa rin ang napakalaking rally na maituturing na times 20 sa mga taong inaresto ng ICC sa labas ng korte ng ICC sa The Hague. Sinabi pa ng manunulat na si Hassan na makukuha nito ang recognition ng Guinness Book na the most famous and most loved detainee sa history ng ICC sa buong mundo. Sa dokumentaryong panulat ni Hassan Mati ay sinabi nitong si former President Rodrigo Roa Duterte ay ang most famous and most loved detainee sa history ng ICC sa buong mundo. Ani nito na mula nung ma-establish ang International Criminal Court o ICC noong July 2002 ay wala pang inmates ang nagbigay ng inspirasyon sa milyong-milyong tao sa buong mundo upang magtatag ng massive rallies bago ang kanilang trial sa iba't ibang mundo maging sa harap mismo ng ICC sa The Hague, Netherlands. Noong 2013 ay si Uhuru Kenyatta, ang former president ng Kenya, was indicted crimes against humanity sa post-election sa Kenya noong 2007 to 2008. Noong dumating ang trial nito sa ICC taong 2013 ay nasa 100 plus Kenyas ang nagprotesta sa labas ng korte sa Nairobi kung saan sinabi nila na isang political motivated ang pag-aresto dito. Noong 2014 ay nadrap ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2016 ay ang dating Pangulo ng Ivory Coast na si Laurent Gbagbo ay kinasuhan ng crimes against humanity noong 2010 to 2011 na kasagsagan ng crisis sa Ivory. Nagrally din ang mga taga-suporta nito na wala pa sa 1,000 sa labas ng ICC at sinabing political motivated ang pagka-aresto dito. Pinalaya din si Gbagbo dahil sa hindi sapat na ebidensya pagkatapos ng isang taong paglilitis. Noong 2018 ay si Jean-Pierre Bemba, ang dating vice-presidente ng Demokratikong Republika ng Congo, ay inakusahan ding gumawa ng crimes against humanity sa Central Africa Republic 2002 hanggang 2003. Naganap din ang rally ng mga tagusuporta nito sa labas ng ICC na nanawagan sa kanyang paglaya. Pinalaya din ito sa kakulangan ng ebidensya na ikinatuwa ng mga tao sa Congo. At ngayong 2005 ay ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inaresto sa crimes against humanity at dinala sa ICC The Hague, Netherlands illegally. Sa pagka-aresto pa lang nito ay nagumpisa na ang malawakang rally sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Ginawa rin ang napakalaking rally na maituturing na times 20 sa mga taong inaresto ng ICC sa labas ng korte ng ICC sa The Hague. Sinabi pa ng manunulat na si Hassan na makukuha nito ang recognition ng Guinness Book na the most famous and most loved detainee sa history ng ICC sa buong mundo.